The last na nag-video ako tungkol dito sa likuran namin, ginagawa yung awning or yung aming bubungan para magsisilbing patio. Hindi pa tapos si Rod. Ito yung inaanak ni mother-in-law na napakabutit, napagaling. Kung nandito kayo sa Ontario, let me know, hire nyo sila, maayos siya. Papakita ko sa inyo, tapos na eh, pero mind you, magulo pa. Ito yung panahon na way behind ako, kaya nagkalat ang i-store namin at basura at even dahon pa, pero masaya. Ito ko nabubuhay talaga pag taglamig. Sabi nga nila, kakaiba ako kasi mahilig ako sa taglamig at spend ko ng all day nasa labas. Kaya I love winter. Kaya sana ganoon din kayo. Halika, tingnan natin. Siyempre, unang bubungad sa inyo yung aking malaking container dyan. Nga pala, mabuting huwag nyo itong itatabi sa side door nyo. Obviously sa front door hindi dapat, diba? Pero sa side door ng bahay or sa back door ng bahay, huwag nyo itatabi yung mga basura ninyo. Dahil nakaka-attract ito ng mga wild animals. Ngayon, ayun yung buksan one time ang pintuan, or yung mga anak niyo malimutang isara ang pintuan, tapos magulat sila. Alam ba, pagbukas ninyo, mayroong mga raccoons na nagtatry na buksan yung inyong basurahan. Hindi nga pala ito mabubuksan, mas nalagyan ko ng bungee rope sa ibabaw. Ngayon, baka magulat sila at minsan umaatake rin yung mga yun kapag nako-corner. Kaya huwag nyo ilalapit sa inyong side door or back door. Ganun din kung ang mga anak ninyo o even kayo, minsan hindi naman tayo perfecto, nakakalimutan nating isara ang pintuan, hindi nakalapat at nabugahan ng nahipa ng hangin at bumukas ng konti. Potential yun na mapuntahan din ng mga raccoons, squirrels, at kung ano pang mga furry friends natin, mga kaibigan nating outdoor critters. Malaking problema yun kapag nakapasok sila sa bahay nyo. Kaya iwasan ninyo. Plus hindi very unsightly naman na every time na pumasok kayo ng bahay ninyo kalapit nyo yung basura, diba? Kaya hindi maganda. Ngayon, malayo. Again, speaking of unsightly, ito yung nalawig na naman ako. Ang purpose ko ito, ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang ginawa ni Rod. Magbabak muna ako dito sa pinakang corner namin para makuha ko yung full na kuha. Yan siya. Yan pa yung kanyang tag dito, mga hagdanan. Yung scaffold niya. By the way, napakaganda niyan. Inassemble lang niya yan. Kung kayo nasa business ng minsan kailangan yung akyatin, linisin ng window. Magandang business nga rin pala yun, paglilinis ng window. Napakaliit ng puhunan, malaki ang kita, parang lawn care. Lalawig din naman tayo. Ito siya. Ito yung awning. Ang galing, ano? Na maraming option dito na pwede mong i-elevate siya. Lagyan mo ng deck, maybe a foot high, 12-inch high, para sa hagdanan dito pagpasok sa deck. Pero hindi na yun ang gagawin namin kasi once nilagay namin yun, ka-level kami nitong kapitbahay. Inayaw namin na may konti kaming privacy, pero that's always gonna be an option. Mga option ito tulad ng itong pader na yan, pwede nyo buksan, mag-build kayo ng deck. So mataas pa rin yan para ma-appreciate nyo pa rin yung lugar. Pero yung mga yun, it involves coding, involves permit na sa municipality, sa munisipyo at or town. Ito siya, ang galing, no? Isa lang ang lulod niya. At diretso yan dito pag umulan, diretso dun sa ginawa kong French drain. Kayo mga homeowners, make sure na meron kayong French drain. Maganda ang tubig ninyo. Remember, sa napakarami ko ng video na sinabi, pagpatak ng ulan, kailangan ang agos ng tubig palayo sa bahay kasi ito yung pundasyon ninyo. Protektahan nyo yan. So ang agos papunta ron sa kapitbahay. Yung kapitbahay naman papunta naman sa inyo. Sa gitna kayong magkikita at doon, dito ako gumawa ng alul ng pipe, ng 6-inch pipe.
It's just 4 inch pero it can handle massive water diretso dun sa street. Kaya yun ang pagturan yung pansin ngayong summer. Pag-usapan natin yan. Pero again, ito tingnan nyo, natutuwa ako nito. At pinagawa to ni mother-in-law. Ito at yung harap, yung aseteya, di ba? Yan, tsaka magkakaroon pa dito sa side door namin. Kakaroon pa dyan sa side door namin, dyan ng awning din. Okay, para naman na protektado sa winter. Kaya anong gagawin natin dito? Binibiro ko nga si Rad kasi one time hindi siya pumasok kasi nga sabi niya, Lenny, yung kaibigan namin, eto hindi ko eksaktong alam ang kwento. I can give you the big picture. Inimbitahan siya doon sa farm nila at kailangan nilang magkatay ng kambing. At kaya sila nagkatay ng kambing dahil yung kasing yung stud o anong tawag doon, yung talagang male, binuntis yung mga babaeng kambing. Of course, babaeng kambing. At nanganak, hindi dapat yun na mangyari yun kasi winter na ngayon. Nanganak, pag ang mga tulad ng kambing, mga sheep, hindi dapat nanganganak ng ganito taglamig kasi dapat nasa system nila yun na hindi dapat manganak dahil paano sila makakasurvive, di ba? Yung mga anak nila magtataglamig, paano sila makakita ng pagkain, di ba? Hindi naman sila mga reindeer na talagang hardy at talagang nakakasurvive sa winter. Kaya they decide na siguro malibog yung kambing, they decide na kinatay na yung kambing. Ewan ko, kinatay rin yung mga anak na ng mga past few months not really not past few months obviously hindi ko alam ang buong kwento, pero ang alam ko lang hindi makasurvive yung baby kambing ngayon at maybe wala sila masyadong pasilidad para doon. Plus alam ko yung kambing na lalaki imbes na kinapon, kinatay na lang. That's horrible, ano? Mapaka-horribling nangyari. Pero dumating siya dito, si Rod, at may dala sa aming lutong, napakasarap na papaitan at mga ibang putahe ng kambing. Lutong Ilocano, kaya tuwa si Mrs. Bira kasi siya makatikim ng mga lutong Ilocano Kaya natutuwa siya. Kaya Rod, hindi mo alam ang channel ko pero eventually malalaman mo. Salamat doon sa kambing. Naulit-uli yun nagdala uli siya. At talagang natutuwa sila. Again, ito yung sasabi ko, awning, napakaganda, no? Now, again, hindi to cheap. Kapag gumawa, talagang ginawa namin talagang makakabili ng mga ina-attach doon, pero you'll spend money, tapos hindi mako-cover lahat, plus hindi mo pa alam yung kalidad nun kasi binabagyo din kami dito. Ewan ko nakita ninyo yung video ko na talagang parang Pilipinas na signal number 3, meron din dito noon at nagdaglaga ng mga puno at isa ako sa mga nagputo ng maraming kahoy, napakaraming kahoy, panggatong kasi kailangan din natin yon, panggatong lalo na sa winter dahil hindi tayo kailangang umasa sa gas at sa elektrisidad dahil may pamilya tayo at kailangan matuto tayong ng natawag na yung makasurvive kung sakali mang mawala ng kuryente, yung mga conveniente sa atin mawala, di ba? Alam ko sa panahon ngayon mawala lang ng wifi. May gawin ako madali sa inyo. May napabalita dito sa Ontario, dito sa Toronto, sa amin, Kalakhan, Toronto, at sa Toronto mismo, na yung Rogers dito, yung malaking carrier ng mga telephone cables, yung mga ganon, internet, nawalan sila ng hindi nagkaroon ng technical na problema at hindi nagkaroon ng nawalan ng kuryente ang mga tao, data, hindi sila makatawag, hindi sila walang internet. So I've seen doon sa TV how people are going crazy. At may mga kapitbahay ako dito o kakilala, they're going crazy kasi wala silang internet. How funny. Sabi ko, another pagmumulot yun na talagang mga tao nakadependent dito sa internet. Nothing wrong with internet, pero kailangan katulad ng iba, tulad ng alak, kumare, moderasyon, di ba? Moderasyon. Too much of everything is not good, di ba? Di ba naalala niyo yung kasabihan yun? Again, eto, sana nagustuhan niyo at I would like to say kung magkano ito, yung aseteya, ito at yung gagawin doon. Pero
Alam niyo, gumawa ko ng isang video nitong madali eh. Sinabi ko yung presyo, pero I think hindi fair yun kay Rod. Let's just call it na this is a lot of money, pero it will last. Para sa akin, this will last for a very long time, lalo pa taalagaan. Pwede ako diyang tumindig, pwede daw ako diyang magsayaw, kasi madalas ako umakyat sa bubong, naglilinis ng bubong at sine-inspect ko nga yung bubong. Another reminder sa mga homeowners, check your bubong all the time, especially fall or at patap, or kasi bago mag winter, dahil once na malagyan ng snow yan, mahihirapan na kayo na inspection yan. Mga shingles, kung may butas, kung may nginat-ngat ng mga raccoon yung shingles nyo, yung tagiliran, or even yung gutter, yung rain gutter niyo, make sure na hindi barado yun. At even sa winter, kailangan na kumare kung nagbi-build up dun yung nagbi-build sa tagiliran yung inyong yung mga snow, then kailangan ninyong i-roof rake. Papakita ko rin sa inyo how to roof rake. At importante yun para hindi ma-build up yung mga icicles. Yung mga icicles dyan sa tagiliran, delikado rin yan eh. Okay, hanggang dito na lang. And again, ito siya. Don't mind my compost. Don't mind yung mga bisikleta, mga kalat. Ayusin ko rin yan. And hopefully dito makapag-umpisa ako ng maliit na apoy tuwing winter. Gagawin ko yan kasi yun ang isa sa mga ginagawa ko sa winter. Remember, kapag may winter, may snow, magandang katapat nun ay apoy at kape. Hanggang sa muli guys. Stay warm. Hanggang sa muli mga kabayan ko.